Hello. Good evening naman po sa mga kasar natin dyan. Another Sunday na naman po yung dumating sa buhay natin. And thank God for this day. Dahil ito at nagkikita-kita na naman tayo dito sa isang series ni Lizar XY tuwing Sunday po 9 p.m. ang ano na to series na tinatawag na Sunday's Bread series. Yung isang segment doon sa channel na to na talks about Word of God para po kahit ilang minuto lang tayong magsasama at least before tayo matulog makarinig tayo nung paalala, encouragement, tsaka yung pagsaway na rin sa mga ginagawa natin dito sa mundo. So mga kasar, salamat po at sinamahan niyo ulit ako dito sa series na to. Anyways, mga kasar, sana po nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Sa araw na to, another episode na to, may pag-uusapan na naman po tayo. At ito, yung ano natin ngayon is about following Christ. Ayan po. Na not just in the beginning but also until the end. Yun po. Masarap, masaya, may kakaibang saya yung natin, yung mararanasan natin pag na-achieve natin yung mga goals natin sa buhay. Ayun. Pero po, trust me, hindi po maikukumpara yung ligaya, yung peace, yung freedom, yung confidence na makukuha natin if we follow Christ till the end. Ayun po. Kasi mga kasar, as we all know, sa end naman talaga magkakaalaman lahat. Yun nga, di ba? Yung sa famous na mga linya natin, yung ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ayun. Nasa bandang huli talaga yan. Walang nagsisisi sa umpisa. Tsaka yung din, yung saan ba kadalasan or lahat yata yung nagbibigayan ng premyo. Hindi ba sa huli? Sa huling bahagi ng programa. Ngayon, mga kasar, andyan sa mga kasar, Acts 20:24. Ayan po. But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus Christ, the work of telling others the good news, ayun mga kasar, about the wonderful grace of God. Ayan. So, baliwala yung natin. Yung mga nararanasan natin na mga yung temporaryong saya, panandaliang saya. Pag ikumpara natin dun sa paggawa ng mga inuutos ng Diyos. Yan po mga kasar. Actually mga kasar, once na
nag-decide tayo na i-follow natin si Christ, susubukan at susubukan ka, ipipersecute ka. Maraming ano sa'yo, ang tawag dyan yung ibibigay ang kalaban. Yun, alam na natin yun, di ba? Kung sino yung kalaban natin. Bibigyan ka ng kung ano-anong mga bagay para yung decision mo na mag-follow kay Christ is medyo magdadalawang isip ka. Ayun, unang-una dyan mga kasar na pagsubok is ano po, yung about sa family situations nyo po, yung mga problems, dami niyan, common sa atin yan mga kasar. Halos lahat tayo pinagdaanan natin yan. Yung nag-decide ka na mag-follow kay Christ pero yung family mo, yung ano mo, mga problema dumating sa buhay mo, sabihin mo, ako, ang hirap nito. Diyan din yung ano, yung mga personal issues natin sa mga struggles natin sa buhay, yung mga failures natin. Yan din po yung ano, yan din po yung isa sa mga dahilan kung bakit yung pag-follow natin kay Christ is medyo tumatagilid. Tsaka yung mga goals natin, mga kasar, yung mga sa career, sa pag-aaral, kung mga estudyante tayo, sa trabaho, kung working tayo. Yan. Yung kukunin yung oras mo. Kukunin yung oras mo kahit oras na para dun sa Diyos, kukunin dahil diyan sa mayroon kang goals sa buhay mo. Meron din dito yung ano po, financial breakthroughs and problems. Ayan, yung mga businessman dyan, businesswoman dyan, na nakaranas na nung breakthrough sa kanilang negosyo. Lumaki, lumago, naging successful. Ayan, minsan, yan yung gagamitin ng kaaway para mawala tayo dun sa direksyon na pag-follow kay Christ. Kasi mga mga nararanasan nilang kaginhawaan dahil dun sa pagsisikap din nila. Maganda naman yun. Kaso nga lang, minsan kasi pag nalulunod na tayo dun sa success, saka sa karangyaan, minsan nakakalimot na tayo dun sa kung ano yung will ni Lord para sa buhay natin. Nasusunod na yung mga gusto natin, hindi yung gusto ng Diyos. Yun mga kasar. Ang ultimate goal naman kasi yung sa pag-follow natin kay Christ is yung umabot tayo hanggang dulo. Alam naman natin na yung pag-serve natin sa Diyos parang yan, parang race, but yung race na hindi paunahan, kundi tawag dyan yung endurance. Yun, endurance, yung sino yung tatagal hanggang sa huli, yung sino yung aabot hanggang sa huli, yun yung mananalo. Siguro naman po pamilyar tayo dun sa marathon na race. Hindi po yan paunahan, kundi kung sino po ang mananalo. Yun po. Hindi to yung sinabi nga, hindi to 100-meter dash na sprint, but it's a marathon. Ayun, kailangan natin gawin para po umabot tayo dun sa finish line, kumbaga. Yung fire natin sa pagsiserve sa Diyos, i-maintain natin. Parang yung parang kung sa race pa is yung hangin natin dapat maintained yun para umabot tayo. Yung fire natin to serve God is dapat steady. Ayun po.
And then wag nating i-allow yung ano, mga failures natin sa buhay para para huminto tayo sa serve sa Diyos, sa pag-follow dun sa Christ, kay Jesus Christ. Kasi naman yung iba nadatnan lang nung problema sa buhay, ayun, imbis na dumot-dot dun sa Diyos, naging closer dun sa Diyos, ang nangyari, lumayo, nag-backslide, kasi di kinaya. Hindi ganun yun. Dapat, huwag nating hayaan yung mga problema na pigilan tayo sa pag-follow kay Christ. Then, yung wag nating i-allow yung mga worldly desires natin na yun yung maging pupuno sa buhay natin, sa puso at isipan natin. Marami mga kasar, yung mga, kasi nandito tayo sa mundo, syempre may mga gusto tayong mangyari sa buhay natin. Di naman masama yung mga desires natin, kasi para din yan sa atin at sa ating pamilya, sa ating mga loved ones. Ang lang dyan mga kasar is yung mga desires natin dapat in line dun sa will of God. Kung ano ang will niya, na kahit meron tayong mga gusto, dapat hindi lilihis dun sa kanyang kautusan, sa kanyang mga utos para sa atin. Kasi pag ganun nangyari, ayun, talagang di tayo aabot dun sa finish line. And then po, lastly, yung mga natin is wag nating hayaang mawala yung joy, yung serving God. Mga kasar, yun po yung magsusustain sa atin, yung happy ka kahit naman sa 'di ba, kahit sa trabaho natin, kailangan nandyan yung happiness mo sa trabaho mo para umabot ka hanggang retirement. Ayun, yun din yung sa pagsiserve sa Diyos, pag-follow kay Christ. Dapat yung joy natin di mawala. Nandyan naman kasi yan, pero wag nating hayaan na mawala yan. Dapat yung pag-serve, paglingkod mo dun sa Diyos, maligaya ka, nagbibigay ng kaligayahan sa iyo. Kasi pag nawala yan, nako, delikado yan, hindi tayo talaga aabot dun sa huli. So merong mga mga important principles that we can apply so that we can follow Christ till the end. Una po is obedience. Obedience to Christ is our sure security. Ayan po. Sundin lang natin yung yung mga pinag-uutos ng Diyos sa atin, mga kasar. Love God above all. Yun lang naman yun, 'di ba, mga kasar? Tsaka love your neighbor as yourself. Dalawa lang po. Dalawa yung 10 naging dalawa. Dalawa nga lang, pero alam ko naman na medyo may kahirapan yan sa pagsunod, pero try natin. Wala naman talagang perfect. Hindi naman tayo nag-uusap dito para maging perfect. Wala pong perfect na tao, mga kasar. Hindi po pwedeng kasi Diyos lang perfect. Pero po, itanim natin yan sa puso natin, pati sa isipan, na iwasan natin yung gumawa ng mga bagay na di nakakapagpasaya sa Diyos. Lagi nating isasaalang-alang na araw-araw, oras-oras, minuto-minuto, mag-glorify natin yung Diyos sa mga ginagawa natin. Yun lang po. And to summarize that is, iwasan lang po natin yung mga kasalanan. Yun lang naman. Hindi natin sinasabing maging perfect tayo. Alam ko po, nagkakasala tayo. Kahit anong pilit natin, nagkakasala pa rin tayo. Pero ayun, magsisi tayo, tsaka yung pagsisisi, ulitin ko ulit, yung pagsisisi na galing sa puso. Wag yung
Nasisisi ka ngayon, gawin mo bukas, sisi ka na naman, gawin mo bukas. Hindi na po ano yan. Abuso na yan. Just po yung Diyos natin. Alam kong God is love, but also be reminded na God is holy and just. Ayan po, fair po siya. Yan. Second is, ano po, do not allow temporary things to replace the relationship you have in Christ. Ayun. Ayan, maraming ano dyan. Maraming mga bagay na katakam-takam. Yung masarap dito sa mundo. Tsaka nakakainganyo, nakaka-tempt. Pero lagi nating isipin na mahal tayo ng Diyos. Tsaka wag naman nating ipagpalit yung mga ganong bagay. Lalo na yung makamundong bagay, makamundong gawain sa pagmamahal ng Diyos. Choose to serve and continue in following Christ despite the persecution. Ayan, di kasi natin maiwasan yung ida-down tayo, ipi-persecute tayo ng mga taong di nakakaintindi, di naranasan yung pagmamahal ng Diyos, kung ano nila, or sila yung umaayaw sa Diyos. Di natin yan sila masisisi na i-persecute tayo. Pero wag nating i-allow yun, na yun yung mag-ano sa atin, pipigil sa atin. Kasi hawakan natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin para di tayo mamalayo sa Diyos. Ayan. And then po, ito po last is love Jesus Christ. Ayun po, love Jesus Christ as more than anything in your life. Ayan. Matthew 6:33 po yung ano ko talaga dyan, na mahalin natin talaga yung Diyos more than anything. Kahit ano pa yan, pamilya, kaibigan, trabaho, studies mo, love life mo, ayan. Huwag natin yung ipa-priority maliban sa pagmamahal natin sa Diyos. Yan lang yung key talaga para po marating natin yung finish line. Once na hinawakan natin yung principle na yan, apply natin sa mga buhay natin, sure tayo na hanggang sa huli nasa side tayo ni Jesus Christ, ng Diyos. Kasi ibig sabihin lang yan, pinili natin siya rather than the world. Ayun po mga kasar, salamat po. So yun lang mga kasar. Sana po lahat, ang buhay naman talaga parang karera, parang race. So kahit dahan-dahan, as long as yung goal natin na makaabot sa finish line, nandyan yung focus natin. Ganyan din po sa pag-follow sa kay Christ. Kahit dahan-dahan lang po. As long as palagi. Yun. Meron yan sa Bisaya na yung bahalag hinay, basta kanunay. Ayun po. Although small steps, but straight to the finish line. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, kasi iba ang mangyayari pag pinili mo yung ibang direksyon. Straight lang po sa finish line mga kasar. Para po yun, naghihintay po yung, alam na natin yan. Naghihintay po doon yung premyo, yung eternal life. We are not in this world. Alam natin yan mga kasar. Dapat alam natin yan mga kasar. Hindi tayo dito. We are alien of this world. Ang para sa atin talaga nandun sa kay God, na doon siya naghihintay sa atin. Doon alam natin kung i-compare natin dito, nako,
Yung saya na nararanasan natin dito. Nako, walang-wala yan sa saya, ligaya na mararanasan natin doon sa piling niya. So yun mga kasar, salamat po. Thank you po mga kasar. Sana po ulit may natutunan na naman po tayo. Hindi tayo dito hindi naman tayo nakikipag kompetisyon mga kasar. Ang sa atin dito yun nga sinabi ko, this is not for WH but this is for advancing the kingdom of God using this platform, online platform. So ayun mga kasar, open po tayo, di po tayo pwedeng amin-amin lang to or sa ano lang yung hindi kayo pwede dito. Kung magkaiba tayo ng paniniwala, hindi ka pwede dito, hindi ka welcome dito. Hindi po ganun mga kasar. So, yun mga kasar. Welcome po. Welcome po lahat dito. Yung mga comments nyo po, yung mga testimonies nyo po, welcome po. Sana po may mag-testimony. Kasi yun yung paraan para ma-release tsaka ipaalam din natin sa iba kung ano yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay, sa mga binago sa atin ng Diyos, mga binago niya sa mga buhay natin, mga binigay niya sa mga buhay natin. Ayun, yun po yung importansya nung testimonies. So baka naman baka naman may mag-testimonies, kasi pag meron po, yun po i-discuss natin yan sa next episode natin. Ayan, pag-uusapan natin yan. Kasi malay natin, 'di ba? Merong makarinig, merong makabasa niyan at saka makarelate. Uy, makasabing siya na may may ganito pala. Sana mangyari din sa akin 'to. Or mas mabigat pala yung pinagdaanan niya, mas lucky or mas blessed pala ako. Mas blessed pala ako kaysa sa ibang tao. Akala ko ako na. Ayun. Hindi natin alam talaga kung anong mangyayari dahil sa mga testimonies natin. It's very helpful po para sa lahat. So yun mga kasar, baka masyado nang mahaba po at matutulog pa tayo. Sana po before tayo matulog ngayong gabi may baon tayo sa mga puso at isipan natin na pwede nating i-apply po sa ating pang-araw-araw na buhay. Ayan po. Salamat mga kasar sa pagsama ulit kay Lizar XY. Sa mga di pa naka-subscribe dyan, subscribe nyo na po ako. Todo nyo na po. Salamat po mga kasar. Hanggang sa muli po, same time, same channel po. Lizar XY. To God be the glory. Paalam mga kasar. Love, loves. God bless po.